Meet my new friend Lee. Originally from Utah, Lee is an actor who learned to speak Tagalog at the age of 19. After spending 2 years in the Philippines, he developed a deep appreciation for the country's beauty and rich culture. If you'd like to connect with Lee, check out his Instagram, link below. Lee is an awesome guy, and we had a fantastic time chatting about his unique experiences as a missionary in northern Luzon, his journey learning Tagalog, the differences between Filipino and American culture, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Ay nako, sabihin mo sa akin, paano ka natutong mag-Tagalog? Ang galing mo talaga. Nag-mission ako sa Pilipinas, kagaya ng mga Amerikano na kinakausapan mo dito, di ba? So, nag-mission ako sa Pilipinas noong 2012 hanggang 2014 sa Northern Luzon, Urdaneta. Baguio mission talaga, tapos naging Urdaneta mission, tapos hindi ako nakapunta sa Baguio. So, 2 taon ako sa Urdaneta, Asingan, Basista, maraming, ibang lugar dyan. Saan banda yon yung mga lugar na sinabi mo? Northern Luzon, kung i-google mo yung Northern Luzon, ganun. It's Ilocos, ang daming Ilocano. So, noong nang-mission ako, dati may Pangaletok, tsaka may Ilocano din. Minsan, pag kinakausapan ko yung mga matanda, ayaw nila yung Tagalog. They're like, pero, tapos like, Ilocano. And they're like, what? Yan yung talagang paraan makusap mo sila. Tapos may Pangaletok din. Pero dati mas magaling ako sa Pangaletok kaysa sa Ilocano. Alam mo, never ko narinig yung sinabi mong wika. Ilocano, narinig ko na yon, pero yung iba, hindi ko alam. Ano yon? Iba pang salita sa Ilocos? Yeah, I mean, alam mo sa Pilipinas may mga lugar na may pag kinag-uusapan mo sila, kung talagang gusto mo connect sa tao na kinag-uusapan mo, Tagalog yung national language, pero sa kanila, kung makag-uusap mo sa Kano, it's like, wow. Naiintindihan niya ako. It's like, hindi naman like impressive sa kanila na marunong kang mag-Tagalog pero mas impressive kung marunong kang Pangaletok or Ilocano. Nagugulat pa rin sila ng mas marami. Oo, kahit sa Tagalog, para sa akin, medyo bihira, 'di ba? Medyo rare, pero nagugulat pa rin sila sa akin pag nagtatagalog ako sa mga Pilipino. Pero sa tingin ko sa Ilocano, mas magugulat pa rin kasi mas rare pa 'yun, 'di ba? Kaysa sa ibang salita doon sa Pilipinas. Tsaka pero wala ka nang alam sa ibang wika? Tagalog lang o may alam ka pa sa Ilocano tsaka yung isa pa? Marunong kang mag-Spanish, tapos marunong kang mag-ASL. I mean, may gusto ko sa mga wika kasi talaga kung makakasalita ako ng mga wika ng ibang tao, it's like, wow. Lalo na sa Pilipinas, diba? Because it's like, yan yung gusto ko dyan kasi lahat, it's like, wow. Paano yun? I mean, sa Mexico, kung meron kang mag-Spanish, ganun, it's like, okay. Pero sa Pilipinas, it's like, wow. Alam mo yun. Kaiba talaga sa Tagalog kaysa sa mga ibang salita. Kasi marunong din ako mag-Spanish. Pumunta ako sa Colombia. Parang wala silang pakialam, diba? Oh, adi wow. Marunong kang mag-Spanish. Adi wow. Sa Tagalog, ina-appreciate talaga nila yung effort, diba? Tsaka sabi mo na 2 years ka sa Pilipinas. Lahat ng 2 years mo sa Northern Luzon. Tama. Kaya 13 years ka na nagtatagalog. Matagal na yun pala. Oo, matagal na. Kaya nahihiya ako kanina. Pinapanood ko yung mga videos mo. And I was like, nahihiya ako. Nawala yung Tagalog ko. Pangit yung Tagalog ko na. Huwag kang mahiya. Ang galing mo talaga magtagalog. Are you interested in learning Tagalog but having trouble finding quality learning materials? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. 8 years ago, I began teaching myself Tagalog, but I got really frustrated, not only by the complexities of the language, but also the lack of resources for Tagalog. So that's why I decided to create the language course that I wish I had when I started learning. Sign up for my beginner's bundle and get lifetime access to 18 video lessons with corresponding PDF vocabulary sheets. Click the first link down below to get started. Now, back to the video. Pero ikaw, alam ko yung interview sa akin, pero sa'yo, ikaw, paano natutong mag-Tagalog? Alam mo ba, natuto lang ako mag-Tagalog dito sa Canada. Canadian ako, di ba? At maraming Pilipino dito. Kaya noon nakalipas ng 10 years, 9 years, parang ganun, nagsimula akong matutong mag-Tagalog para sa ex ko. Kasi taga-Pilipinas siya. Gusto kong malaman yung sinasabi niya sa mga kaibigan. Gusto kong maintindihan yung kultura ng mas maayos. Kaya natuto lang ako
ko. Pero dito lang talaga sa Canada. Tsaka noon May, pumunta ako sa Pilipinas. Pero yun talaga yung pinakaunang beses ko doon. Masaya naman. Iba para sa'yo kasi hindi ka naman ng misyonero, walang name tag, gano'n, Ano yung karanasan mo noon, nung dumarating ka sa Pilipinas, yung mga tao, tapos, just lahat. Masaya talaga sa akin. Alam mo, maraming bagay na parang familiar sa akin. Kasi marami na akong experience sa kulturang Pilipino, tsaka sa Tagalog, bago akong pumunta sa Pilipinas, 'di ba? Kaya medyo weird kasi parang never ako nakapunta sa Pilipinas, pero parang naiintindihan ko rin yung kultura. Medyo familiar at medyo bago. Sabay-sabay, 'di ba? Pero masaya talaga at gumagawa din ako ng mga video sa Pilipinas noon, 'di ba? So nagre-record ako sa mga Pilipino at masaya talaga sa akin. Parang pumapasyal sa mga kalsada sa Maynila, sa mga barangay, nakikipag-usap lang sa mga tao. Masaya talaga. Oo. Tsaka meron akong natikman na pagkain na never natikman dito sa Canada. Basta masaya talaga. Balut ba? Balut? Oo, 2 beses ko natikman yon sa Pilipinas. May video din ako. Nung dumating ako sa Pilipinas, yung kabahay, you're like, balut na. Like, talaga? Tapos noong, you're like, like, ganon, yung balut dati, like, talagang, iba. Pero masarap. Wow, grabe talaga yung experience mo sa Pinas. Oo, talaga. Tapos, parang celebrity, kasi maliit ako, di ba? May dwarfism ako. So doon, I mean, kahit sino, pag doon, pag Amerikano, marunong mag-Tagalog, it's like, wow. Pero sa akin, it's like, wow, ang liit mo, bakit? Talagang straightforward. Like dito, it's like, so, I don't want to be rude, but like, why are you small? Like, I don't want to be rude. Like, I don't want to be offensive. Over there, wow, ang liit mo, bakit? Talagang, like, Diretso lang. diretso lang. Ganun talaga yung mga Pilipino, 'di ba? Kahit minsan sinasabi nila, "Ay nako, tumaba ka na." So, ay, talaga bastos 'yun, 'di ba? Bastos 'yun para sa atin, pero para sa kanila hindi naman. Oh, parang pag-usap lang. Oh, Like, it's like, walang "Oh, problema sa wow, kanila. tumataba ka. Wow, hindi." Mahirap pa sa'yo sa simula? Noon pagdating mo sa Pilipinas, unang beses, mahirap ba sa'yo kasi ibang kultura, ibang salita, ibang pakain? Sa totoo, nung nag-mission ako, yan yung unang beses na umalis ako sa bahay, sa missionary training center. Tapos, pagdating sa Pilipinas, nahihirapan ako talaga. It's mainit. Sa totoo, nahihirapan ako sa mga Pilipino sa una dahil may mensahe ako, di ba? Bilang isang missionero. Pero, parang ito, yung mensahe, yung dwarfism ko, tsaka sila. Pero yung dwarfism ko, it's like, yung buong, like, wow, ang liit mo. Tapos, may mga bata doon, dati, na maliit. Tapos, habang naglalakad, nakita naman yung mga bata. Tapos, narinig ko, Nano. And I was like, ano ba yung nano? And tapos, sinabi ng trainer ko sa akin, sabi niya, alam mo ba yung nano is like midget. I mean, in the terms of English, sa totoo, sobrang bastos yung salitang midget sa mga tao katulad ko. So, kaya, nahihirapan ako sa simula. Pagkatapos ng oras, naintindihan ko yung purpose ko doon sa Pilipinas. It's like, okay, naging mas madali, pero sa totoo, like, nahihirapan ako talaga. Nagkaroon ako ng galit, pero naging malali and gusto kong sabihin, ang dami pagmahal. May pagmahal ako para sa kanila. Kahit nahihirapan ako. Hindi ka sa kanila yan. Nag-mission ako. Hindi sinabi ng Pilipinas, hey, mag-mission ka dito. Hindi ganon. Like, binuksan ko yung mission paper, tapos sabi ko, gusto kong mag-mission. Tapos yung Pilipinas. Pero hindi ko malalaman ano mangyayari. Yun ang mamaya sa mission ko. Pero nagustuhan ko. And salamat sa pasensya sa Tagalog kasi nawala. Okay lang, ako din ganun. Minsan, nakakalimutan ko yung mga salita na gusto kong gamitin. Pero yung sinasabi mo na parang mas mahirap yata sa'yo kaysa sa ibang kasama mo kasi gusto lang nilang pag-usapan yung itsura mo. Ayaw nilang pakinggan yung message mo. Yun ba yung sinasabi mo? Sa bagay, kasi may mga isang tao like, gusto nila pag nandyan ako, gusto nila sabihin sa mga kabahay, kabahay like, hey, alam mo yung maliit? Oh yeah. Nung maliit? Nakita mo siya? Oo, nakita ko siya. Nagduro siya sa amin.
Wow. You know, like parang gusto nilang yung experience. Hindi nila gusto yung talagang mensahe na ibinabahagi namin. Parang novelty lang. Yeah, and sa totoo, yan yung, sabagay, like parang celebrity ako doon. Pero yung maliit, yung celebrity. Yung itsura mo lang, hindi yung mga ibang bagay. Yeah, yeah. Pero nagustuhan like isipin na may malaking puso. Pag kinag-usap mo sila, ginagamit ko yung ChatGPT kanina tapos sabi ng ChatGPT sa akin na siguro yung nakakita nila is yung puso tapos nakikita nila yung hardship mo because alam mo na yung mga Filipino just malakas. Nahihirapan. You know, walang pera. Nahihirapan. Yung pera, like, nahihirapan sila talaga. So, kagaya, you know, pananampalataya, you know, kailangan nila pananampalataya sa mensahe namin. Sa bagay, pag nakakita nila ako, like, oh, nahihirapan din siya. Nahihirapan din siya, kagaya ko. Siguro, makikinig ako sa kanya. Kasi, ayos lang kung magbahagi ako ng kwento doon. Oh, siyempre, sabihin mo sa akin, ikwento mo sa akin. May isang karanasan noon na nagbabike ako tapos naglalakad kami and hinahanap namin ang mga tao, you know, para magturo. And tapos may mga tao na sabi, hey, we're less active. We don't go to church anymore. You know, and I'm like, wow, talaga, like, hindi mo naririnig yun. And sabi niya, pumunta kami sa bahay nila. Tapos, pagkatapos ng mga lessons sa kanila, kasi inactive sila, like, ayaw nila magsimba. Alam ko na sensitive yung mga puso ng Pilipinas. Kung nasaktan mo sila, talagang mararamdaman nila yun. Tapos, sabi niya sa akin, yung isang member, sabi niya, kung nahihirapan siya, mahihirapan ako. And magsisimba ako. Kahit mahirap. And so, oo, like, novelty ako minsan. Pero sa mga iba, mahalaga. Kasi, you know, and so pasensya, like, naiyak na ako. Matagal na hindi ko naisip yun. So sa bagay, like, yung Pilipinas, it's so bukas. You know, the Philippines is so open. And talagang nagustuhan ko yan. Oh, maganda talaga yun. Maraming salamat sa iyo, ha? Nakakita ko yun talaga sa mga Pilipino. At sa tingin ko, unique talaga yung experience mo. Gusto ko yung sinabi mo kanina na parang may empathy na yung Filipino nahihirapan sila. Pero pag nakita nila na nahihirapan ka rin, parang may connection bigla, diba? Minsan, hindi para sa lahat, pero meron din sa iba, diba? Ay, totoo yun. Yung oras ko sa Pilipinas, talagang iba. Kasi yung isang bagay na napansin ko nung bumalik ako dito, napansin ko na yung mga door, like yung mga pintuan, like sarado, pero dyan sa Pilipinas, like bukas. You know, like mga tao, mga bata. Yun yung ibahan talaga, na yung mga tao makipagtambay, di ba? Yung mga tao gustong makipagtambay sa ibang tao dito. It's like, ako sa bahay ko, ayaw kong lumabas. You know, ganon. Mas gusto mo ba yung buhay sa Pilipinas kaysa sa US? Hindi naman unique siya, di ba? Meron para sabihin dahil nagustuhan ko siya talaga, unique siya talaga, pero mas gusto ko yung buhay ko dito, pero talagang mahal na mahal ko yung buhay sa Pilipinas. So, sabihin mo ulit, kailangan pumunta ka sa Pilipinas? Noon May. Nung May, pumunta ako so, doon. it's like nung May, isang taon lang. So, ano yun, 6 months? Ikaw, nakabalik ka na ba sa Pilipinas pagkatapos yung mission mo? Hindi pa. Pero gusto ko, kinusapan ko yung tatay ko kanina, sabi niya, oh, sana makakapunta tayo sa Pilipinas, you know? Jollibee tayo, mag-Jollibee tayo. Anong state mo pala sa US? Anong state Utah. mo? Utah. Okay. Marami bang Pilipino sa Utah? Hindi naman, may isang restaurant. Nakita mo ako sa Rice Squad, di ba? So, tama. yeah, Paul Pacera, you know, kilala ko siya, astig siya. So, may mga like groups, pero hindi naman like, wow, Filipino, you know? Alam mo ba, marami akong nakipag-usap dito sa channel ko, diba? Na foreigner na marunong magtagalog. At syempre, maraming missionary kagaya mo. At halos lahat nakatira sa Utah. Kaya dapat makipag-usap lang kayong lahat sa Tagalog, 'di ba? Kasi sino nakatira sa Utah? Si Tagalog Kurt, si Paul, yung isa pang kausap ko, ikaw, basta marami sa Utah. So dapat usap-usap lang kayong lahat. Purong puti. Oo. Anong paborito mong pagkain na Filipino? Yan yung alam ko na sasabihin. Tatanungin mo ako, you know, ano yung favoritong pagkain? No, Bicol Express, masarap talaga. Maanghang yun, di ba? Maanghang yun. Bicol Express? Yung Bicol Express, spicy. Maanghang siya. Siyempre adobo. Like adobo masarap. Tapos menudo. Oh, alam mo yung
Ano yung bread? Tinapay. Ha? Yung tinapay. Alam Tinapay. mo yung tinapay? Pandesal? Pandesal. Oh, yeah. Yeah, nagustuhan ko yung pandesal. masarap. Yan yung paborito ko. Tapos yung paborito kong merienda dyan, doon sa Pilipinas, is yung chiquito. Chiquito, it's like cracker nuts. Okay. Pero hindi yun parang boy bawang. Oh, parang bawang, pero chiquito yung brand. So, Okay. chiquito talaga yung brand. Tapos, may isang energy drink doon. Alam mo, yung Cobra. Natikmo mo yun? Cobra. Oo, yung natikman ko Cobra? yan. Gusto ko rin. Skyflakes. Skyflakes. Yung crackers, di ba? So, totoo, yung pagkain dyan is un karanasan, in and of itself. Nostalgic. Yung Skyflakes, RC Cola, yung soda sa bag. Na may Oo. straw Hindi ko natikman yun pero nakita ko Oh, yun. yeah. So, like, even to the you just, ganoon talaga yung naalala ko yun. Tapos yung Cobra, it was like, the syrup. It's like, Kasi hindi kayo umiinom ng kape, di ba? Hindi. So dapat Cobra para may energy. well, like, gusto kong matikman because I was like, wow, talaga, ano yun? And then, alam mo yung manginasal? Manginasal. Yeah, only rice. May only rice doon. Hindi ko alam kung nakapunta na ako sa Mang Inasal. Nakita ko yun isang beses yata sa SM Mall of Asia yata. Pero alam ko na meron saan sa Pilipinas, 'di ba? Yung Mang Inasal, yung Jollibee, yung So, di ba, like, punta ka sa Urdaneta, sa city. So, like, Astig, punta tayo sa Manginasal or doon, may kinakusap ko yung dating kasama ko sa Pilipinas. And so, yung mga inoman doon, tapos, I was like, okay. isa pa. Isa pa. Pwede po. Like, isa lang? Like, talaga? Like, no refills. Mayroon refills ba sa Pilipinas? Hindi ko alam. Never ko na-try. Sa tingin ko yung refills, mas mabenta yun sa US kaysa dito. Kahit sa Canada. Sa tingin ko mas marami sa US. Kaya mataba. Sa tingin ko. Hindi ko alam. Wala kong sinabi. Guys, sinabi niya, yung mga Amerikano, mataba. Okay, may isang kwento. Nung nagmamaneho kami ng Bishop, and tapos, ganito, tapos sa my ditch, essentially, it was like, boom. Yung kotse, like, lahat, like, whoa, like, and tapos, lumabas kami, diba, sa kotse, and tapos, napansin ko, ito yung unang beses na talagang nakita ko yung Filipino spirit, like, like, nakita ko yung talagang Filipino spirit, yung kotse, ganito, like, boom, and like, yung mga Amerikano kami, like, wow, that sucks. And tapos, lumabas, like, ang daming Filipino, tapos, itinaas nila yung kotse. So 5 minutes. And we're like, it just, kasi mga Amerikano, they want to watch. They want to mag-film. And you're like, wow. Pero yung mga Pilipino, alright, tutulong. Kailangan nilang tulong, Pag may problema, aayusin na lang natin to. Ganyan talaga sila, Yeah, diba? like, kung kailangan ka ng tulong, tutulungan ka nila. Tama yun. Kahit sa mga maliit na bagay, kunyari, saan makapunta sa this place or that place? Saan dapat pumunta para bumili ng adobo? Parang tinutulungan ako nila. Diba? Walang problema. Halika dito. Ipapakita ko sa'yo. Ganun talaga sila. Sa Pilipinas, kahit foreigner ako doon, never ako na nag-iisa. Kasi may kasama ako palagi. Meron na tumutulong sa akin palagi. At ina-appreciate ko talaga yun. Mabait talaga yung mga Pilipino. Madali para maging malapit sa mga tao doon. Like dito, mas mahirap ako minsan dito. Or kahit sa Canada, hindi ko alam. Parehas din. Pero doon, it's like, maging malapit. Oo. Parang hindi sila nahihiya sa mga tao na hindi kilala, 'di ba? Dito parang pag hindi kita kakilala, minsan ayoko naman kita kausapin, 'di ba? Sino ka, 'di ba? Pero sa Pilipinas kahit hindi nila alam kung sino ka, walang problema. Sama ka. Oo. Alam mo, noon lumabas yung sa 2011, 'di ba, yung One Direction. So there's a kanta, One Thing sa Tagalog. I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't. Alam mo yan? Alam ko. So sa sinubukan ko maging astig, di pwede makatingin sa'yo, di pwede maging matapang, puso'y tumitibok. Ayos talaga yun. Gusto ko yung version sa Tagalog. Sabi mo na marami kang nakalimutan sa Tagalog pero hindi kaya.
Ay nako, kasi 10 years ago na yon, 'di ba? Pero naalala ka pa. Na sabagay, nagustuhan talaga yung lengguwahe doon, yung wika, kasi kagaya sinabi mo, napansin mo ba that yung pagkatao mo, like, bago? Sa Pilipinas, hindi naman ako nahihiya. Pero iba talaga yung itsura ko sa Tagalog. Yung ugali, Yes, yung ugali. ugali. Yan, pag yung ugali mo, like, talagang bago, Para sa iyo, mahirap bang matutong magtagalog? sa simula talaga. I was like, wow, ano ito? Anong pinakamahirap? Oh, nga, ngingengong, nga. Kasi Amerikano, di ba? We talk with the tip of our tongue. And so, naalala ko, yan is like, nga, ni, nge, ngo, ngo. Like being able to do that with the back of your tongue. Having that nga, nge, ngo, ngo. So yung pagbikas, Mm. yung pronunciation yung Well, pinakamahirap sa pangit iyo. pa rin yung pagbikas ko. Ay, hindi. Magaling ka. Huwag kang ganyan. Alam mo yung gusto kong malaman, bakit halos lahat ng kanta sa Tagalog tungkol sa pag-ibig? Lahat romantic, di ba? Yeah, well, sa kanila, I think yung influence, diba? Yung television, laging dramatic, like, mahal kita. Kailangan kita. Talagang malambot, it's heavy. Malambot ba yun? Mabigat. Maligat, yeah, maligat. Mabigat is sobrang heavy. So siguro yan yung dahilan sa mga kanta. Pero kahit sa mga palawas tungkol sa pag-ibig, di ba? Parang addict yung mga Filipino sa love. Sa tingin ko malambing talaga yon. Gusto ko yon. Hindi ako nagrereklamo, sinasabi ko lang. So sa mission mo, anong itinuro nila sa'yo na wika? Tagalog o Ilocano? Tagalog. Tagalog yung natutunan mo, hindi Ilocano. Oh, Tagalog lang. Oo. Yung ginagawa ko lang is like, kinukusap ko yung mga members, tapos sinasabi ko sa kanila like, hey, ano yung ito? Ano ito? Like, just tanungin mo sila. Like, ano ito? Pero may naalala ka pang salita sa Ilocano? May sample ka ba? Oh, yeah. Anya, tinagan mo. Anya, Anya, tinagan mo. tinagan mo. Hindi ko naalala sa Pangalatok, pero basta yan yung naalala ko sa Ilocano. Anya, tinagan mo. Alam mo yung natutunan ko sa mga kaibigan ko dito sa Canada? Agyamanak. Salamat daw sa Ilocano. Agyamanak. Hindi ko alam. Yeah. Mm-hmm. Tas, aan ko amo. Ibig sabihin, hindi ko alam. Pero yun lang. Wala kong alam sa Ilocano. Yun lang. Konting salita. Alam mo ba, humahanga talaga ako sa mga misyonero kagaya mo. Kasi alam ko na mahirap talaga matuto ng ibang salita. Pero ginagawa pa rin niyo yun. At 2 taon sa ibang bansa. Mahirap talaga yun. At 2 taon yun, di ba? Diretso. Hindi kayo bumabalik sa US. Kaya mahirap talaga yun. Humahanga ako sa inyo. Yeah, salamat. I always run myself ragged. Like I'll just push. So sa bagay, nahihirapan ako doon sa Pilipinas dahil sa sarili ko, hindi naman dahil sa Pilipinos. Kasi mahalaga na masasabihan mo yung mga kailangan mo. Kung hindi mo masasabihan yung mga pagkailangan mo, yan yung dahil sa sarili mo, hindi dahil sa mga Pilipino. Parang bata, like 19. Pag, pumupunta ka sa mission, mas lalo na sa akin dahil yan yung unang beses na lumabas sa bahay na nakatira ako sa ibang lugar. Sa bahay, lagi may yung pagkakailangan ko, like pagkain. Naalala ko, yan yung unang beses na lumabas na binibili ko yung pagkain ko. At tapos parang pinapanood ko yung mga kasama ko, like, ano yung binibili niya? And tapos parang kape. And so, ang daming nangyari doon sa Pilipinas. Bakit mahalaga pa rin yung Tagalog sa'yo? Alam mo ba, hindi naman kaiba. Ibang dahilan kung bakit nagsimula tayong matutong magtagalog. Iba yung dahilan ko kaysa sa'yo. Pero medyo parehas din. Kasi gusto lang natin makipag-connect sa Pilipino, diba? Anong pinakamagandang paraan para gawin yon? Matutong magtagalog o kahit anong wikang Pilipino, diba? Gusto ko lang makipag-connect sa Pilipino. At gusto mo rin. Kaya parang parehas din, diba? Oh, Connection, human connection sa tiyan ko. Para sa akin, yung jowa ko dati, siya talaga yung motivation ko. At kahit wala na kami, may motivation pa rin ako makipag-connect sa kalahi niya o sa mga ibang Pilipino. Kasi, alam mo, marami akong nakilala na Pilipino. At masaya talaga ako pag Filipino yung kasama ko. Mabait talaga, diba? At feeling ko na tinatanggap nila ako kahit wala kong lahing Pinoy. At sa tiyan ko, maganda talaga yun. sa bagay, kung yung masaya yung itsura mo, and tapos bukas ka sa mga karanasan doon sa Pilipinas, talagang like, sige,
sige na. Tara Sige. na. You know, tapos kumakain ka sa bahay, like, oh, sige pa. You know, like, Generous talaga sila sa pagkain nila, sa alak nila, sa oras nila, kahit ano, parang generous talaga.